Hi guys! Welcome back to my channel. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog at ngayon ay nagbabalik na nga tayo for real. Meron pa po tayong mga priorities na kailangan pagtuunan ng panahon, pagbigyan ng panahon dahil later on naman ay tuloy-tuloy po yung ating pag-vlog. Pero ngayon po ay nais ko lang i-share sa inyo na ang aking good news. Ginawa ko to last year, October 2024. Tayo po nagpa-register ng PRC accreditation for real estate salesperson. So tayo na po ay accepted na, accredited na po tayo ng PRC. So that means to say ay tayo po ay allowed ng magbenta ng mga properties under sa ating real estate broker. So bakit nga ba kailangan nating magpa-accredit as real estate salesperson? So dahil meron po tayong batas, Republic Act number 9646, tayo po ay regulated ng ating government. Hindi lang po tayo basta-bastang nagbenta ng mga properties because we are actually protecting the rights ng ating mga buyer. At the same time, tayong mga seller, yung mga limitations natin, kailangan natin i-observe. Hindi basta-bastang nagbebenta lang, na basta lang benta lang kahit ng benta. So number one is we have to follow kung ano yung mga regulations ng ating government. Unang-una, magpa-accredit po tayo sa PRC bago tayo makapagbenta ng properties. Kasi nga kailangan natin ng mga training para alam natin kung ano yung binebenta natin, kung ano yung mga restrictions ng property. At least somehow, alam mo, like you have the knowledge kung paano gawin. You have the knowledge kung ano yung mga restrictions ng property, ano yung mga meron sa title na yan. At least makakapag-interpret ka. So ano yung mga restrictions and limitations? Hindi porket accredited ka na ng PRC ay parang umasta ka na ng real estate broker ka. Hindi, meron ka ring as real estate salesperson, meron kang limitations. Well, number one is, basahin ko na lang para at least hindi magkakamali. Real estate salesperson cannot be themselves become signatories. So, hindi ka po pwedeng ikaw ang sa agreement, hindi pwede ang salesperson ang magpirma sa mga agreement involving the buyer and the agent. Tapos, yung salesperson daw din ay hindi pwedeng maka-direct or indirectly negotiate, mediate, or transact any real estate transaction. Hindi ka pwedeng gumawa nun unless in behalf of the real estate broker without first securing authorized accreditation. So yun yung sinabi natin kanina na kailangan mo munang magpa-accredit sa PRC. Then bago ka gagawa ng magbenta ng property. And the third one is the real estate broker shall be guilty. Ang responsibility din kasi ng real estate broker ang kanyang mga salesperson. By the way, real estate broker is allowed for 20 real estate salesperson accredited sa isang licensed broker. So again, dapat magpa-accredit ang kanyang salesperson because kung pinapagalaw na niya yung kanyang mga salesperson without the accreditation of the PRC, then liable si real estate broker. So sinabi dito, a real estate broker shall be guilty in violating the new real estate law for employing or utilizing the service of the real estate salesperson whom he or she has not secured required accreditation by the PRB res prior sa kanyang employment. So yun ating sinasabi. Then, no salesperson shall be entitled to receive or demand a fee, commission, or compensation of any kind from any person other than the duly licensed real estate broker who has direct control and supervision over him. So basically, hindi rin pwede si real estate salesperson kung saan-saan. So dapat lang din kung saan siya naka-employ or kung saan siya under, doon lang din siya kukuha ng kanyang komisyon sa kanyang real estate broker. At ang qualification, by the way, if you would like to be an accredited real estate salesperson, syempre may mga qualifications din yan at mga requirements. So unang-una ay yung qualification mo first, you should be a Filipino citizen. Then dapat at least 2 years ng college. Nakapag 2 years college ka kasi you need to have or 72 units of college education. Then, given itong must be in good moral character, wala kang convicted for any crime involving moral turpitude, at kailangan din ng seminar units for 12 units, at least 12 units na real estate brokerage na seminar or training. Ito po ay ipanotarize niyo po yan, yung inyong certificate.
So ang gagawin niyo ay yung mga requirements, kailangan mo ng NSO, birth certificate. Kailangan mo rin ng, kung marriage ka, syempre kailangan mo ng marriage certificate. Ipanotarize mo yung training certificate mo. After that, kumuha ka rin ng NBI clearance. So again, requirements na dalhin mo yung TOR mo to justify syempre yung 2 years degree or nakapag-earn ka ng 72 units sa iyong education. Then, 1 by 1 photo with white background and yung form na gagamitin nyo for application sa PRC. Well, syempre, pagpunta mo doon, isabit mo lang naman yung mga mabilis lang i-follow yung sa PRC. So, pupunta ka lang doon sa PRC office. Syempre, doon ka sa mga, mababasa mo rin naman yan, mabilis lang mag-apply. Doon, malalaman mo na doon. So, yun po, yung ating payment is, I remember, 600 lang ata yung nabayaran ko. So, ayan, bibigyan ka ng slip pagkatapos ng iyong filing at i-claim mo yan. Actually, hindi mo na i-claim kasi i-online mo na lang. Tingnan mo na lang sa website ng PRC doon sa Professional Regulatory Board, doon mo makikita. At ang sa akin naman ay sa Resolution number 10 series of 2025. So kasama, 6 po kami dyan, accredited salesperson. Syempre small win, pero syempre kailangan din natin talagang sumunod sa batas dahil tayo naman ay masunurin. So hopefully sa next natin ng mga video ay makapag-share na tayo ng mga marami pang mga content about sa real estate investment, real estate concerns, and everything about real estate. So I guess ito lang muna yung ating update for now, and I hope that kung meron kayong mga investment, you will actually invest doon or you will actually consult or go sa mga right professionals dealing with those mga transactions. So I guess that's it for this episode. And mag-holiday na dito sa Saudi Arabia. Have a great day. Enjoy the holidays. And yeah, God bless. By the way guys, yung aking travel videos ay nandun sa aking kabilang channel. So ito lang po ay purely sa real estate because dito tayo mag-discuss ng more about investment and sa real estate. So I guess that's it for this episode. Have a great day and God bless. Bye!